ginusto natin na sana makita natin to sa pinakahuling araw ng MSC. Pero ganito talagang ating kompetisyon. Isa lang galing sa natitirang dalawang koponan galing sa Pilipinas ang pwedeng magpatuloy ng ating storya. Marami ang gustong bumawi at gustong magpatuloy dito sa ating tapatan na masasaksihan sa pagitan ng Falcons, AP Bren, and Liquid Echo na tila ba first game pa lang ay ginulat na nga tayo sa draft dahil pinakitaan tayo ni Kapitan ng Julian mid for MSC. Oo nga pala. Parang huling ginamit to ni Few ay MPL Season 10 nung nakalaban nila yung Blacklist International. And gusto ko na sabihin na habang bago magsimula ng laban kami dalawa ni Brigida ay kinikilig dahil napuno po nating mga kabayan ang ating Amazon Arena. Ganon ka... Ano bang tamang term? Na nakakataba ng puso. Yan. Ganun din kalawak ang suporta ng mga kabayan dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Kaya kinailangan namin i-recreate doon yung kanilang naging pagtayo and pagbigay ng wala pang nangyayari, may standing ovation na agad para dito sa matchup. Kasi alam naman natin kung gaano kaganda ang posibleng mangyari. Ngayon pa lang nga may nagsisigawan kahit sabihin nating nagro-rotate at nagpa-farm pa lang yung ating mga players. Pero Benny Cutie ay medyo Felix yata. Maalagaan at maalalayan ni Daddy JP. Oo, kailangan dito sa side ng actually feeling ko matagal pa Brigida yung team fight nitong dalawang teams natin or depende. Baka nakapag-adjust na talaga kasi sabi natin nagbago na ang meta ngayon. Pwede ka na maging aggressive, hindi na kagaya ng dati na parang ang General Assembly is the turtle area. Yep. And alam kong marami ang nag-anticipate din kung meron ba tayo makikita na ganoong same level of aggression in terms of kung papakitaan din tayo mamaya-maya ng assassin ni Carlito, ni Cartizzi. Dahil isa nga siya sa mga kinilala talaga sa paggamit nun. Pero recently ay mas na naninindigan talaga ang Liquid Echo na kung pwedeng i-utility muna nila. So, malaking parang magiging basis. Kasi ngayon talaga marami ang mas nagiging successful na assassin junglers. Nakuha na pala dito yung pagong. So, siguro, itong sagot dun sa ating hinuha pagdating dun sa mga junglers. Kasi baka para sa Liquid Echo, kaya sila dito naka-akay or utility, more on objective yata. Pwede. So, iiwasan nila yung gustong mga meet up dito ng Falcons AP Bren. Wala pa daw, out of budget. Ay, wala pa muna. Out of budget. Napaaga nga yung pagkikita nila dito. Sabi nila parang gusto nating lahat na dulo-dulo pa sana sila magtatagpo. Pero ngayon at nandito na, kailangan na may unting tansyahan muna. Parang yung nangyayari lang kanina pa dito sa bottom lane natin. Na nagtatansyahan lang. Oo, mga roamers and gold laners. Pero wala namang totally nag-engage. Just speaking of objectives, Ate Shots. Go. Hindi. Nakuha pala dito. Ito na yung labanan ng mga TZ natin. Pero napaganda penalty zone para kay Flag TZ. Ginamit na din doon yung kanyang Tempest of Blades. Heavy's Blade nagamit na rin para makakatakas si Coy TZ. Pero hindi na dahil first blood ay galing sa kapitan ng Falcons AP Bren. Palayo naman niya, pero malayo masyado yung kinailangang ikutin doon. Malayo pa siya doon sa... Kung pwede ka sanang hindi mag-U-turn. Pero kailangan mo mag-U-turn doon sa kanyang dinaanan. Yan yung mga na-experience mo na ba yung bumabiyahe ka, nakakala mo dati may U-turn doon pero nagbago na pala. Parang ganun yata yung nangyari sa kanila. Late yung pagpapatayo nung signage. Ngayon ay mukhang mapapaaga naman ang pagkahanap kay Few dahil nga kinuha niya yung first blood pero hindi naman siya totally nabawian doon. Grabe yung aurahan ng natin, parang kada lanes may sari-sariling laban. Dito lang po, parang after ng mga ilang araw, ilang ulit ako nakakita na talagang ramdam mo yung intensity ng galaw ng mga players pero kaya nilang kumalma. Actually, nagre-reflect yun kasi ma-action siya pero hindi necessarily nagta-translate sa mga kills. Kasi recently, madami tayo nakikita na early pa lang, ma-action na pero may mga nakukuha talaga ng mga pick-offs. Dito talagang mag-try pero hindi nila hayaan na magiging matagumpay. Ay, ang galing. Ito yung mga parang nasa bugso ka ng damdamin mo pero naalala mo hindi. Bawal akong magsalita ng ako ay galit. At ang galit na galit yung damage dito ng Julian ni Few. At may kita natin sisimula ng Falcons AP Bren. Dito yung Turtle. Mukhang hindi makakapag-contest ang Liquid Echo. Na-reset, guys! Na-reset! Sabi lang natin mukhang magkakaroon pa ng posibilidad dahil yung Feathered Airstrike inilapag na. Kaso nga lang may penalty
zone. Maka-cancel dito si Sanji pero Minoan Fury ay ginamit din naman. Pero mukhang Kyle TZ pa rin ang makakasecure ng ating turtle. At dediretso na nga yata. Owen is down. At ginamit kay Heavy Spin. Suntok para dito kay Sanford. Ginamit pa yung pagpasok doon ni JP. Pero flap TZ. Naku, nabitin! Pero lalaban pa rin. Nandito rin si Kyle TZ pero si Few. Hindi pa tapos ang laban natin 2v2. Pero makukuha ng kill. Dito ang side ng Falcons. Pibren! Ibang klase ka, Kapitan! Yung kanyang mga galawan, lahat pwedeng iwasan. Tapos meron pang nagaganap na outplay yan. Pero speaking of Sanji, ma-outplay pa ito mukhang hindi na. Tinempest of Blades ni Kyle TZ kahit papaano ay nakakuha pa ng higit na kalamangan lalo ang Falcons AP Bren. Alam mo, kinikilig ako dito sa nakikita nating laban ngayon dahil nagkakamaykruhan ang mga players natin. Even si Sanford at saka si Kyle TZ, akala ko noong moment na yun, sila yung lalamang doon sa team fight. Grabe dito yung mga nagiging alalay, no? Yung Sansan natin, tapos maging si Flap tsaka si Few. Kung paano sila nagtutugma dito. Parang nagkakaroon na naman din ng labanan ng, of course, chemistry na hindi na natin maikakaila ay sobrang litaw. At meron na talaga para dito sa dalawang teams natin. Pero teka lang, grabe naman doon ang maagang pagpapabagsak na ginawa. Na makaklear lang naman din agad. At mukhang naka-Flask of the Oasis first item na dito si Owen. So, pwede natin balikan yung mga nangyari nung MPL din na ano kayang timpla nung baka ni Minotaur or nung Minotaur ni Owen ngayon. Kasi may times na gusto niya muna sobrang kunat. Pwedeng gusto rin niya Flask muna. Kaso, Sanford? Grabe! Ay! Fedor Blades! Pero nasa nauntog! Nako po! Nagkamali ng napasukan na boxing ring. Dito si Kyle TZ. And napaganda na pinapakita even sa may top lane. Parang non-stop ang poke na ginagawa ng two teams. Tapos meron pa palang turtle. Sinisiwala na naman. Brigida, dito natin dalawang kupunan. Si JP ginamit na ron yung kanyang Earth Shatter. Pero free para sa kanya. Minowan Fury nandun din. Tapos meron pa nga napakagandang retribution para kay Kyle TZ. Objectives pala ang labanan. Kaya Liquid Echo muna ang makakasecure niyan. Using the heavy spin once again. Pero dito sa itaas, teka lang, magkaka-outplayan ba? Kamuntikan para kay Sanford! Pero grabe yung iwas na nagawa doon, Tempest of Blades at wala ka na magiging takas pa. Pero literal na kapag katuwing aakyat at bababa tayo ng mapa, parang kailangan laging merong nagkikita. Sabi nila, pinuno daw kasing Amazon Arena. Hindi pwedeng ma-aksyon. Hindi pwedeng hindi ma-aksyon yung laban at kakatapos lang ng teamfight natin kanina sa taas para may pokes na naman. Nasira na ng Liquid Echo yung torre doon sa ibaba. So more on objective yata talaga. Ang gustong gawin dito, dalawang turtle din sa kanila napunta. Nakukumbinsi na ako sa sinabi talaga ni Ate Chantel na yun ang magiging pakay ng Team Liquid. At kung babalikan natin ang ating STC replay, literal, kahit saan ka talagang sulok magpunta dito sa Land of Dawn, meron at meron kang mga aasahang aksyon. Pero kung babasihin natin yung gold na nakita natin, meron palang significant na kalamangan na hinahawakan din si Kyle TZ compared kay Card. Kahit na objectives yung kinukuha kanina pa ng dahil ba ito para mabilis wait lang. Sea of You ay ginamit na nga yung kanyang ultimate doon para lang makatakas. And here comes Kyle TZ but more on focus lang. Sabi niya, you don't do this to our captain. You don't do this to our Julian. Ito yung Julian na actually ay talagang dinaan sa gulat yung karamihan sa mga nagiging outplays or yung mga early skirmishes natin for this game. And I feel na isa rin siya sa mga pinaka nangunguna sa damage na nagiging puhunan ng Falcons AP Brand. Kasi kung titignan mo si Super Marco, tahimik lang talaga siya ngayon. Nagdo-double lane. Oo nga pala. I-invest lang muna sila sa kanya. Dahil kahit papaano, speaking of objectives, kung parehas tahimik yung gold laners natin, di nakakakuha rin ng advantage si Benny QT dahil nga sa tinatrabaho ng kanyang mga kasama. At saka dito, parehas palang tahimik muna yung dalawang marksman natin. Ngayon, sinabi mo, parehas na walang death, parehas din na wala pang kills. So parang nag-iipon lang muna ng talagang tamang ingredient din dito yung mga teams natin. At si JP pumasok na nga, ginamit na Earth Shatter, pero nga na napakaganda penalty zone para rin nakadlock. TC, Super Markers down, sakto si Benny QT nakita.
Habulin nga lang yung Super Marco pero napakagandang dash away para sa kanya. At hinahanap na si 4D. Makakatakas ba? Mabibigyan dito ng ruta dahil naka-ready si Carteezy if ever nahabulin ang kakampi niya. Hindi lang yung healing ng motivational roar yung malaking bagay dito ngayon for Falcons AP Bren. Ultimo yung timing nung Minoan Fury na pinang-counter set doon ni Ogwen ay napakalaki nung nabago para sa takbo nung naging teamfight natin kanina for Falcons AP Bren. Pero ngayon ay magiging delikado yata ito si JP. Nagtatry humanap ng impormasyon pero papalayuin lang ulit ng Falcons AP Bren. Sabi nila amin na yung espasyo dito. Oo, grabe talagang hinarangan na dito ng mga players sa Falcons AP Bren. Pero para makakapasok pa rin yata dito Liquid Echo. Penalty zone na naman para kay Flap! Carteezy! JP is down of dead direction pa nga. Nagkakapalitan na. Si Sanford nandito na rin. Napakagandang disperse para kay Ogwen. Oo, pero ang Lord ay mapupunta pa rin sa Falcons AP Bren at iniisa-isa na nila yung mga natitirang miyembro ng Liquid Echo. Kaya sabi ni Benny Cutie, hindi muna ako sasama dyan. Kinakailangan ay tumabaho muna ako doon sa itaas. And at most, yun yung trade na makukuha nila sa ngayon. Talagang ito yata ang nasa script ng Liquid Echo. Okay lang daw na makuha yung Lord. Pero kukuha naman sila ng ibang objective. Pero Falcons AP Bren, meron din silang bawi na ginagawa. Actually sila nga yung lamang dito sa laban natin. Gusto nga nila na pino-force yung team fight no? Parang pagka nakikita talaga natin na o sige, sabihin natin, Liquid Echo. Sige na nga, mag-try tayo, lumaban tayo. May hahanapin sila, may ita-attempt sila sa pangungunan ni JP. Kaso maganda lagi yung nagiging bawi ng Falcons AP Bren. Kumbaga yung specialty nung counter-engage, counter-set ng Minotaur Terizla, talagang namamaximize nila ng sobra. Oh, grabe si Kuya Flappy Bird. Ay, para siyang Angry Bird ngayon. Flappy Bird tuloy. Pero ang ganda kasi ng mga penalty zone niya. Di ba, parang lagi sakto. Akala natin yung sinabi mo na maganda na sana yung setup dito ni JP. Pero medyo may sagot lagi dito Falcons AP Bren. Kaya sila muna yung nagbibigay ng pressure. 11 minutes pa lang yung laban natin pero parang Oo ano. akala ko ang dami na nangyari. Teka lang, 11 minutes pa nga pala, no? So, sana ay natutunawan ang mga kakakain lang ng hapunan kahit ganito yung mga nakikita nating kaganapan dito sa first game pa lang ng ating best of 5 series. Dahil alam namin ay medyo late na rin dyan sa Pilipinas, mga 8:30 PM na dyan. Kung hindi tayo nagkakamali, mga 8:25. So ngayon ay check naman natin dahil magkakakitaan yata sila sa purple buff ng Liquid Echo. Napaka-importante nito, nagamit na rin yung mga retribution ng ating mga junglers. So talagang grabe yung pressure, no? Again, after nito, wala na tayong lower brackets. Yung mananalo, diretso na ng Grand Finals. Oo. Tapos yung entrance kasi, Ate Bridge, hawak-hawak nila yung mga keys nila. Sobra. Again, parang kung sino magcha-champion, makukuha mo kahit isa dun eh. May dala-dalang emosyon talaga yung mga players natin kung titignan kanina. Ito na yung baka huling chance talaga ng kung sino mang kupunan na matatalo rito na mahawakan yung susi na yun kasi diretso sa hydraulic press. Kaya si Pressman yun mamaya. Pero tingnan muna natin dito sa orange buff pala, kamuntikan mangyari yung susunod na ganap. Pero magiging maingat lang din talaga ngayon ang Falcons AP Bren. Oh, tsaka maingat din yung Echo. Akala ko, di ba, pag nakita na kasing ginamit yung penalty zone, minsan, ay, nagamit na ni Flav yung ano niya. Di, mamaya na. Kasi pa rin, no? Kasi yung kilala tayo para sa Filipino Lord Dance. Kahit anong adjustment ang gawin natin sa Lord. Kailangan magkikita yung ating mga teams dito para kahit na hindi man isama yung Lord sa sayawan, doon sa mga kabilang areas, kailangan meron silang mga magagawa o may engage dito sa kalaban. Pero mukhang mauuna muna Falcons AP Bren. Pero kung akala nyo ay dito yan nagtatapos, hindi yan dyan lang nagtatapos. Kasi, matagal pa yan? Meron pang mga nag-a-attempt sana na umakyat dun eh. Itong si Kyle tsaka si Few, kamuntikan sana maghanap dun sa top eh. Di ba? Parang sumasayo. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Parang nagcha-cha-cha na lang yung Lord. Diba? Kasi mamaya pa yan. Hindi tayo tinagurian na tahanan ng Filipino Lord. Wala nga, sa iba nakatira yung Filipino Lord Dance. Kaya nauso ang katagang Filipino Lord Dance. Yes. Isipin nyo, kanina lang, sinasabi natin 11 minutes. 14 minutes na, pero hindi pa rin nasusundan yung mga nakikita nating casualties whatsoever. Kasi talaga nagiging maingat lang sila. Pero ito na nga, yan na yung hindi pag-iingat. Nag-engage with the penalty zone. Lumalayo na si Sanji pero hindi makakatakas!
Yes! Buti pa nga, si Very Cute target nila pero napigilan na. Napigilan dito pero ginamit na rin ni Owen by the way yung kanyang Winter Crown. So naging casualty lang para doon sa laban na yun is Sanji pero habulin pa na ng mga players dito ng Echo. Nagkakaambahan ang ating mga players. Meron conceal para kay JP. Si Pew yata makakasalubong nila. Oh my God, sakit ng damage. Pero wala pa rin mamamatay habang si Super Marco naamoy na kita. Pero napin down doon sa Tora. Penalty zone para kay Flop TC. Na kailangan ng tumakbo ngayon ng Liquid Echo dahil kumakalmot na nga si Super Marco. Maabutan si Sanford, Tempest of Blade, si Carteezy naman ang sinusunod na target pero masya-shut down si Kyle TZ. Flap TZ naman ang makakakuha ng kill dun sa jungler ng Liquid Echo pero eto na ba yun? Kasi malapit na sila sa base ng Liquid Echo! Meron pa minion wave dito sa side of Falcon, JP Bren. Si Sanji lang nandito, si JP parang mapapatay na rin. Super Marco makakakuha ng kill pero nabuhay na ang minion wave. Dito na Liquid Echo, hindi pa tapos ang laban. Game number 1 pa lang, yun nakikita natin. Hindi ko makapaniwala na game 1 pa lang ito, Ate Chantel. Sanji mag-isa pero tinalunan, may iwasan nga lang yata. Ita-dive under the turret at mapapatumba na. Andito na rin yung minions at mukhang ang unang laban ay mapapasakamay ng Falcons AP Bren. FCAP ang nagwagi sa pinakaunang laban. Grabe ang ating nakita.